Raphael's POV. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko dahil dumating ang mga anak namin. Hindi ko moari kung senyales ba iyon ng tadhana upang huwag ko sabihin kay Cassandra ang totoo. Hindi ko na rin kasi. Kinakaya pa, ang dami ko ng lihim na hindi nasasabi sa kanya. What if one day bigla na lang lumabas lahat ng sikretong mayroon ako? I just chose to stay at the library room upang makapahinga ang aking isipan. Sunod-sunod ang mga nangyayari. And this Denise, there's something wrong in her when she sees Samantha. I saw how she looked at her. Habang nakaupo ako sa swivel chair, I keep close my eyes. Habang pinagtatagpi-tagpi ko ang mga naganap nito lang. Ang hirap magpaka-detective, pero dahil parang lahat ay konektado kay Cassandra. Gagawin ko lahat malaman lang kung ano yun. Denise said her father was killed by unknown pero siya ang tinuturo. Bakit naman siya ang ituturong pumatay sa sarili niyang ama? She is pregnant with Franco. And Franco disappeared. And that Pineda, kumanta na ang many okis na iyon. Mayroon daw nag-uutos sa kanila, at kusang nagpapadala ng malaking halaga sa kanilang bank account. Hindi nila kilala, even the bank doesn't give any information, dahil mahigpit ang security nila. Narinig kong bumukas ang pinto ng library room. No one does that, except Cassandra. I think she misses me already. Thank God. At wala na yung nakakabaliw niyang paglilihi. Pero hindi niya pa rin masabi sa akin kung ano ang sitwasyon niya. Humawak ito sa aking balikat habang nananatili pa ring nakapikit ang aking mga mata. Unti-unti nitong minasahe ang balikat ko patungo sa aking dibdib. Mabilis akong napangiti. Wala na nga yung weird na paglilihi, but her hormones still high. That feels nice. I just whisper. I heard her chuckle. And that makes me smile even more. I hold her hands, and kiss it. Naramdaman ko ang mahaba niyang mga kuko, kaya mabilis na nagmulat ang aking mga mata. Doon ay nakita ko ang kulay pulang-kulay ng mga ito. Mabilis akong tumayo at umalis sa aking kinauupuan. What the hell are you doing here, Samantha? Inis kong sigaw dito. What? Parang kanina lang ay sarap na sarap ka pa sa pagmamasahe ko, pagkatapos ngayon ay parang gulat na gulat kang makita ako. Balik tanong nito na para bang wala siyang ginawang masama. Get out of here, or I will kill you. Hindi naman ako magtatagal, may gusto lang naman akong sabihin sa iyo. At umupo ito sa upuang inupuan ko. Kung tungkol yan sa mga kabaliwan mo makakaalis ka na. Wala akong oras para makinig sa iyo. Napakibit balikat lamang ito at may inilabas na envelope galing sa drawer ko. Naniningkit ang mata ko dahil sa pagtitimpi. Talagang nilulubos ng babaeng ito ang pasensya ko. Don't touch my things. Inagaw ko sa kanya ang envelope ngunit kaagad din naman niya itong naagaw at inilabas ang mga laman nito. Natigilan ako nang makita kung ano ang mga iyon. Hindi ko alam kung ano ang mga ito. Hindi ko ito pagmamayari. Ito ay mga litrato ko noon, namin ni Samantha. What the hell is this? Naguguluhan kong tanong. This is my surprise for you, Raphael. Nakangiting sambit nito. Napakunot ako ng noo at pinulot ang isang litrato. Nakahiga kami sa kama at walang saplot. Halos lahat ng litrato ay ganoon ang aming setup. Hindi ko matindaan kung kailan ito nangyari. Wala akong maintindihan. Bakit kami napunta sa ganitong sitwasyon? Imposibleng patulan ko ang babaeng ito nang nasa tamang wisyo ako, ang babaeng halos tinuring ko na ring kapatid, pero pagpatay sa ina namin ang isinukli. Paano kaya kung makita ni Cassandra lahat ng litratong yan? I'm sure she's gonna go crazy. Humahalaklak na sambit ni Samantha. Nilukot ko ang hawak kong mga litrato at muling tumayo. Nababaliw ka na ba talaga? At saka saan mo ba pina-edit ang mga litratong ito? Ang galing, parang totoong totoo. Pinipilit kong tumawa kahit ang totoo ay gustong-gusto ko na siyang sakalin. Oh, huwag mong isipin kung saan ako nagpa-edit niyan, dahil hindi naman yan edited. It's real, Raphael. Tunay na tunay mula sa ating nakaraan. Naglakad si Samantha papalapit sa akin. Napatiimbagang ako nang maalala ang gabing yun. Ang gabing ipinagtapat sa akin ni Theodore, ang isang gabing may mangyari sa amin ni Samantha. She drugged me. Talagang desperada ka na talagang sirain ang buhay ko ngayon. What if unahan na lang kita para naman mawala ka na sa landas ko? Napailing si Samantha.
You can't do that. Hindi mo magagawa dahil alam mo sa sarili mo na kapag namatay ako, kay Randall mapupunta lahat ng kayamanan ni mommy at daddy. I'm the favorite child, remember? Kahit hindi naman talaga ako tunay na anak. Kaya ko lang naman ipinakita sa iyo ang mga litrato na yan dahil isa yang babala para sa iyo. Napakuyom ako ng kamao. Curse that last testament. I don't care kung kanino mapupunta ang yaman ng mga magulang ko, as long as kasama ko si Cassandra pati na ang mga anak ko. What do you want? Nagtitimpi kong tanong. I know everything about you, Rafael. Even Cassandra's pregnancy. Huwag mo na akong ipapahiya pa sa harapan nila. Dahil kapag ako napuno, lahat ng tinatago mo lalabas, and worst ang mga litratong ito pa ang ikasira ng pamilya mo. Or mas worst, baka mapahamak pa ang pinagbubuntis ni Cassandra. Kapag nangyari yun, wala ka ng alas. Wala nang sasalba sa lahat ng yaman na makukuha mo. Hindi kaagad ako nakapagsalita. She knows everything. Nagngingit-ngit ang ngipin ko sa galit. Gusto ko siyang sakalin ngunit mas nananaig sa akin ang pasakayin siya sa lahat ng nalalaman niya. As you wish, but don't ever think na palalampasan kita once na may mangyari sa pamilya ko. I also warn you, Samantha. I am not Rafael Roosevelt, for nothing. Napangisi naman ito sa kapumalakpak ng 3 beses. Such a best actor. Huwag ka rin magkakamaling patayin ako, dahil kapag nangyari yun kahit pa ayaw mo na ng yaman, malalaman pa rin ni Cassandra ang katotohanan. Kung tapos ka na, bitbitin mo na iyong basurang dinala mo. No need, I have so many copies of that. Pinagpapantasyahan ko sa tuwing mainit at masarap ang gabi namin ni Alfred. At nilagpasan na ako nito at lumabas ng library room. Isa-isa kong pinulot ang mga litrato at sa inis ko ay diretsyo ko itong itinapon sa bowl at doon ay flinash. Walang dapat makakita nito, lalong-lalo na si Cassandra. Sa inyo na ang yaman ng mga Roosevelt. Basta't sa akin pa rin uuwi ang mag-iina ko. Maraming nalalaman si Samantha, ngunit ang hindi niya alam, ay matagal ko na itong pinaghandaan. 1 linggo na ang nakalipas simula ng araw ng surpresa ni Samantha. 1 linggo na rin na si Samantha ang nagluluto ng makakain nila. Aaminin niyang masarap ang mga niluluto nito, pero never nang sumabay si Rafael sa pagkain sa kanila. Since then, Rafael seems not to be himself. Para siya palaging malalim ang iniisip at may malaking problema. Gustuhin man ni Cassandra na malaman kung ano iyon ay palagi naman sinasabi ni Rafael na okay lang siya at walang problema. Ayaw na lamang din niya itong pilitin na magsabi dahil may nararamdaman din siya sa kanyang panganagatawan. The following weeks, ay hindi na niya nakakausap ng maayos si Rafael. Madalas siyang nanghihina, at madalas din ang panay sakit ng kanyang tiyan. Hindi naman iyon napapansin ni Rafael dahil pilit. Tinitiis ni Cassandra ang sakit sa tuwing kasama niya ito. Iniinom naman niya sa tamang oras ang lahat ng kanyang gamot at vitamins. Pero nakakaramdam pa rin siya na para bang may mali sa pagbubuntis niya. Kaya naman lihim siyang nagpunta kay Dr. Francine at doon nagsagawa ng laboratory test and ultrasound. Habang hinihintay niya ang resulta sa waiting area ay saktong nakita ni Samantha sa mismong klinik ni Dr. Francine. Mabilis siyang nagtago patungo sa comfort room. Hindi siya pwedeng makita rito ni Samantha dahil tiyak na malalaman nito ang tinatago niya. Habang nasa loob ng cubicle narinig niya naman na mayroong pumasok. Kinakabahan siyang baka si Samantha ito, at kung siya nga ay baka magtagal pa siya sa loob ng cubicle at baka hanapin siya ni Dr. Francine. This is a warning. Kapag nalaman kong kumanta ka, puputulan ko ang dila mo at papatayin ko kayo ng anak mo. Mas matindi pa sa naranasan mo ang ipaparanas ko sa inyo. Mahina ngunit puno ng pagbabanta ang boses na yon. Pamilyar pa ang kanyang boses, parang boses ni Samantha, pero sino ang sinasabihan niya? Lakas loob na binuksan ni Cassandra ng dahan-dahan ang pintuan sa cubicle kung nasaan siya. Nang sumilip siya roon ay ibang tao naman ang nakita ko. 2 babae ang naroon, isang estudyante, at isang buntis. Ang galing mo na umakting sis. At nag-appear pa ang 2 ito. Mukhang nagkamali lang siya ng dinig. Tuluyan na siyang lumabas ng cubicle ngunit patuloy pa rin na nagmasid kung naroon pa ba si Samantha. Nang masiguro na niya na wala ay bumalik na siya sa klinik ni Dr. Francine. Kamusta ang nararamdaman mo lately? Tanong nito sa kanya.
Masakit sa balakang, para akong nag-cramps. Madalas din na nahihirapan kung huminga, lalo na kapag may mga pangyayari na hindi ko gusto, mga gulo sa bahay. Napatungo si Dr. Francine. Well, that's normal, pero kapag yung sakit ay sinamahan ng dugo, that's not good to the both of you ng baby mo. Patapos ka na sa first trimester, pero malit ang tiyan mo. Kailan mo pa babalak sabihin sa asawa mo ang kondisyon mo? Grabe, naitago mo ito ng ganun katagal. Para bang hindi makapaniwalang tanong nito. Wala po kasi akong lakas ng loob para sabihin sa kanya, tugon niya rito. Alam mo, deserve ni Rafael malaman ang pagbubuntis mo. That's the best part for him to know. Sa sitwasyon niya, para inaalisan mo siya ng karapatan maging masaya at maging ama. Napayuko si Cassandra sa sinabi ni Dr. Francine, habang nakitingin sa ultrasound picture ng kanyang anak. Tama nga ang doktor. Marahil ay ganoon nga ang mararamdaman ni Rafael kapag nalaman niya na buntis siya at ilang buwan na. Ang kinakatakot niya, ay baka tuluyang magkatotoo. What is the best way kung paano sasabihin sa kanya ang totoo? Napangiti ang doktor. A simple date night will do. Iyong kayong dalawa lang, para makapag-usap kayo ng maayos. Napangiti siya sa sinabing suhestyon ni Dr. Lindsay. May naisip na rin siyang plano. Since ang tagal na rin nila na hindi magkasabay kumakain ay magandang ideya na mag-date night sila, but she don't want waste money. Kaya naman naisipan niyang sa nursery room na lang siya maghahanda ng makakain namin. Ako na lang din ang magluluto. Maraming salamat po, doktora. No worries, basta hangad ko na sana ay maging successful ang surprise mong ito sa Connie A. Good luck, Cassandra. Cheer up pa nito. Masayang lumabas si Cassandra sa klinik. Kaagad niyang tinawagan si Rafael upang ipaalam rito na gusto niya itong makausap sa nursery room mamaya. Nagsabi ito na baka malate ng uwi, kaya naman sakto lamang din iyon sa kanyang surpresa. Konsabahin na lang din niya si Theodore, para naman may katulong siyang magayos at hindi masyadong makahalata ang mga kasama nila sa mansion. Nang mawala naman si Cassandra ay siya namang napahilot si Dr. Lindsay sa kanyang noo. Nahirapan siyang magpanggap kanina na wala pang alam ang asawa nitong si Rafael. Kahit ang totoo naman ay alam na nito noon pa. Abat magaling din magtago si Rafael. Hayes, ang buhay mag-asawa talaga. Bulong na lamang niya bago muling bumalik sa monitor ng kanyang computer. Ang hindi alam ni Cassandra at ng doktor ay lihim na nakikinig si Samantha sa kanilang pag-uusap. May inutusan si Samantha upang maglagay ng hidden camera and speaker sa loob ng klinik ni Dr. Lindsay. A date night? Ha? Tingnan lang natin kung maging successful ang binabalak mo, Cassandra. Bulong ni Samantha bago tuluyan ding umalis sakay ng kanyang sasakyan. Dumiretso si Samantha sa simbahan hindi para magsimba, kundi para bumili ng halamang gamot. Halos pinakyo niya ang tinitindang halamang gamot ng matanda. This is the better at hindi kapansin-pansin na halamang gamot pampalaglag. It's called, makabuhay, pero kabaligtaran ang epekto nito, nakakamatay. Natutunan niya ang halamang gamot na ito sa kaklase niya noong college. Maagang mabuntis, and since ayaw panagutan ng boyfriend nito ay naisipan nitong ipalaglag. Mapait daw ito, at talagang kaagad na duduguin ka. Ang kaklase niya ay weeks pa lang at dugo pa ang baby kaya naman mabilis lang malaglagan. Let's see sa sitwasyon ni Cassandra na halos months na. Lihim na napangiti si Samantha at masayang nag-drive patungo sa mansion upang maghanda bago pa dumating si Cassandra. Gusto niyang makita kung sino ang masu-surprise. Dumaan din pala siya sa pharmacy and groceries to change the ingredients inside the bottle ng mga condiments. She has another plan para naman hindi siya ang lumabas na masama at may pukana. Maagang nakauwi si Cassandra kaysa sa kanyang inaasahang oras na gagabihin siya. Kumpleto ang kanyang mga nabili at tinitiyak niyang wala siyang nakalimutan, this is it. Talagang aaminin niya na kay Rafael ang tungkol sa kanilang magiging anak. Habang ini-imagine niya ang mga bagay na yun ay kapwa na nag-aasikaso sila Katrina at Ariana, kasama na rin si Theodore. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang nalaman. Sigurado silang masusurpresa nila si Rafael. Ngunit taliwas ang kanilang nararamdaman sa nararamdaman ni Rafael. Halos tahimik ito buong oras at tila malalim din ang iniisip. Alam na kasi ni Theodore ang tungkol kay Cassandra, but right now Rafael is facing a big trouble,
that he can't leave his office early. Maayos na po ang lahat, Miss Cassandra. Excited na sambit ni Katrina. Nako, excited na rin pati kami. Sambit naman ni Ariana. Habang nakatitig si Cassandra sa kanyang inihandang mga pagkain, ay napatingin siya kay Theodore na halatang pilit ang ngiti. Hindi niya magawang magtanong dahil nahihiya siya, pero nakakaramdam siya ng pagkabahala dahil sa ikinikilos nito. Nang sabay-sabay na umalis ang tatlo ay naghanda na rin siya ng kanyang susuotan. She's now wearing a big dress, tipong hindi mapapansin ang suot niya. At sa loob naman ay isang fitted dress na siyang huhulma sa kanyang tiyan. Huhuberin niya ang maluwang na dress at ipapakita niya iyon kay Rafael mamaya. Talagang excited na siya, nang makaramdam ng pagkaihi ay dali-dali siyang nagtungo sa comfort room. Napapadalas na itong pag-ihi niya. Hindi naman niya maaaring pigilan dahil makakasama iyon sa kanyang baby. Pagbalik niya ay saktong uminom siya ng tubig na nilagyan niya ng gamot kanina. Vitamins iyon na hindi niya halos malunok dahil ayaw niya sa lasa. Kaagad naman siyang napakunot ng noo ng malasahan na medyo mapait iyon. Hindi niya inaasahan na ganun kabilis magbago ang lasa noon. Nakainam siya ng kaunti, at nawalan siya ng choice kundi inumin lahat kahit pa may pagkamapait ang lasa. Ito kasi ang unang beses na inihalo niya sa tubig iyon at tinunaw, hindi niya alam na ganun pala ang lasa nito. Lang minuto pa ay panay na siya tingin ng oras sa kanyang cellphone. Nakabukas lamang ang pinto ng nursery since nasa dulong bahagi naman ito at hindi madaraanan ng sino man unless sasadayain talaga. Simula ng gulo noon ay wala naman ang nagtakang pumasok dito dahil pinagbawal na rin ni Rafael bukod sa kanya at sa kanilang mga anak. Ang sabi ni Rafael ay makakauwi siya ngayong gabi saktong alas 8, but it's already 8:30, at ni anino ni Rafael ay hindi niya pa nasisilayan. Habang panay ang tingin niya sa oras at sa pintuan ay hindi niya mapigil ang hindi kumain mag-isa. Nagugutom na sila ng baby niya. Kasabay nito ang pagkawala na rin niya ng gana na bantayan pa si Rafael dahil mukhang malabo na umuwi ito ng umaga. Habang panay higop niya ng soup, ay siyang panay tawag at text niya na rin pero wala namang sumasagot sa mga iyon. Lihim na lamang siyang napapangiti ng mapait. Hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit ang disappointment kay Rafael. Malinaw na malinaw niyang sinabi kanina na umuwi ito ng maaga dahil may mahalaga siyang sasabihin. Malinaw din itong sinabi na uuwi siya sa oras na sinabi niya. But here she is now. Eating alone, enjoying herself company. Nakita niya ang bote ng wine at hindi niya maiwasan na buksan ito at sinalinan ang baso ng kaunti. Naalala niya pa na ipinagbawal ito sa kanya ni Rafael, but where he is now para pigilan siya. Naiinis siya. Iyon ang totoo, at gusto biyang umiyak, and to think na mabawasan ng wine ang kanyang nararamdaman ay takhim siya nito. Nalasahan na naman niya ang pait katulad ng sa kanyang vitamins. Kakaibang wine naman pala itong nakuha niya sa cabinet kanina. Sobrang pait at parabang expired na yata. Kaagad niyang pinunasan ang kanyang labi. Akmang tatayo na siya nang maramdaman niya ng paunti-unti ang pagsakit ng kanyang puson at itaas ng kanyang mattress. Napahawak siya sa yilid ng lamesa. Pagdaing niya dahil sa sakit. Paikat ang sakit patungo sa kani ang balakang. Pakiramdam niya ay hihiwalay ang kanyang mattress na parabang mahuhulog. Ganitong-ganito ang pakiramdam niya noon. Tulong! Tulong! Kaagad niyang sigaw habang naluluha sa sakit at nalulunod ang takot sa kanyang damdamin. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Sinubukan niyang maglakad papalapit sa pintuan. Nakayanan niya kahit paunti-unti at patuloy pa rin ang pagsakit. Tulong! Tulungan niyo ako! Naiiyak niya sigaw. Pahawak na sana siya sa pintuan nang bigla niyang maramdaman ang likidong umagos mula sa kanyang puwerta. Natulala siya. Mabilis niyang hinubad ang maluwang na dress at habang pilit inabot ang kanyang gitnang bahagi. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay upang makita. Halos manlambot ang kanyang tuhod sa nakita. Para bang nauubusan siya ng lakas nang makita ang duguan niyang kamay. Tulong! Tulungan niyo ako! Sobrang lakas ng kanyang pagsigaw na halos imposibleng walang makarinig sa kanya. Halos humahagulgol na siya sa kanyang pag-iyak at natataranta na siya. Ngunit wala ni isa ang nagtungo para tulungan siya. Nagtataka siya kung nasaan ang mga tao na kasama niya sa mansion. Even her twins, ay hindi siya maririnig. Ano bang nangyayari?
Wala siyang nagawa kundi lakas loob na patuloy maglakas palabas ng nursing room. Tulungan niyo ko, ang baby ko, patuloy niyang pagsigaw habang umiiyak. Tuluyan siyang napahinto sa paglalakad malapit sa hagdan nang makitang hanggang paahan na niya ang dugo. Hindi nawawala ang sakit, pero mas nananaig ang takot sa kanyang puso. Takot na baka maulit muli ang nangyari sa kanya. Hindi maaari, umiyak niyang sambit. Unti-unti siyang napaupo at namilipit sa sobrang sakit. Habang umiiyak at nakatitig sa duguan niyang mga kamay, inisip niya kung nasaan ang mga tao sa mansion. Nag-iisa na naman ba siya? Wala na naman ba kahit sinong tao ang tutulong sa kanya? Palagi na lang bang ganito? Is she destined to lose a child again? Cassandra, kaagad siyang nagangat ng tingin nang makita si Samantha na dali-daling tumakbo palapit sa kanya. Oh my gosh! What happened? Tulong! Sunod-sunod nitong sigaw na halata sa boses ang takot at pagkataranta. Hinawakan siya nito sa balika at kumapit siya rito ng mahigpit. Tulungan mo ako, Samantha. Ang baby ko, umiyak niyang sambit sa mahinang boses. Oh my gosh! Kuya Rafael, Randall, Dad, tulong! Malakas na sigaw ni Samantha. Dali-dali namang pumasok si Rafael dahil sa malakas na sigaw ni Samantha. Ganoon si Randall at ang iba pang mga tao na nasa labas ng mansion. They're having a dinner outside the mansion. Why are you screaming? Iritableng tanong ni Rafael, dahil hindi niya pa nakikita si Cassandra. Rafael, she's bleeding. Nanginginig na sambit ni Samantha. Halos nanlaki ang mga mata ni Rafael at malalaking paghakbang ang kanyang ginawa makarating lang kaagad sa itaas. Hindi siya nagsayang ng oras at kaagad na binuhat si Cassandra. Randall, get the car now, sigaw ni Rafael.